Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaksong mga balita sa Civil Defense in Action. Bulkang Bulusan nagkaroon ng phreatic eruption. Administrative order para sa pagbuo ng National Task Force kanlaon na titiyak ng agarang tugon at seguridad ng mga taga-Negros Island Region sa pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon, pirmado na ng Pangulo. OCD Administrator Yusek Ariel F. Nepomuceno, mahigpit ang hamon sa lahat ng mga opisyal ng ahensya na magdoble kayod sa paghahanda sa pagtama ng malalakas na lindol. Modernisasyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Stockpiling, development at paggamit ng chemical weapons, ipinagbawal ni Pangulong Marcos Jr. At mga inilalabas na emergency alert sa mga banda ng sakuna, planong baguhin. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, nagbuga ng abo o nagkaroon ng phreatic eruption ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon kaninang umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nangyari ito ng 4:36 ng umaga at tumagal hanggang alas 5. Sinabi ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolgol na patuloy nila itong binabantayan. Para sa United States Geological Survey, ang phreatic eruption ay isang tinatawag na steam-driven explosion kapag ang magma ay pinainit ang kalupaan o surface water. Itinaas na ng PHIVOLCS sa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan kasunod ng insidente. Nakapagtala naman ng matinding ashfall ang PHIVOLCS sa Barangay Cogon at Bolo sa Irosin at sa Barangay Puting Sapa, Guruyan, Buraburan at Tula-Tula Sur sa Huban. Samantala, nagpulong na ang Office of Civil Defense, Bicol Region at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Sorsogon kasunod ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Makibalita tayo sa Civil Defense in Action Report mula kay Sea Umelan Manlangit ng OCD Region 5. Ito ang bumungad sa mga residente na nasa paligid ng Bulkang Bulusan Lunes ng madaling araw. Sa kuhang mga litrato ni Engineer Marky Ragasa ng MDRRMO Bulusan, makapalang usok mula sa bulkan bunsod ng phreatic eruption na naitala alas 4:36 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa 4,500 meters ang vent plume mula sa bunganga ng bulkan. Nakapagtala naman ng ashfall sa Barangay Cogon at Bolo sa bayan ng Irosin, sa Barangay Puting Sapa, Guruya at Buraburan sa bayan ng Huban at sa Tula-Tula Sur sa bayan naman ng Magallanes. Ayon kay Aling Delia, hindi nila napansin ang pagsabog ng bulkan. Isa si Aling Delia sa mga inilikas mula sa Barangay Puting Sapa sa bayan ng Huban. Mayroon siyang hika at alta presyon kaya kinailangan niyang ilikas. Dito sa Huban Evacuation Center sila pansamantalang mamamalagi. Isinasa ilalim muna sa medical assessment ang mga evacuees. Yung isang sinabi po kanina, wala kayong narinig. Walang narinig na pagsabog. Oh, paano nyo nalaman na sumabog na pala yung bulusan? May ano na lang, yung apo ko nag-jogging. Tapos nung nakita nila na ano daw, may ano daw na usap, saka maamoy daw. Yung kaya tumakbo siya, balik naman siya bumalik. Doon nyo na nalaman? Doon lang namin nalaman, nakala ko nga wala lang yun. Pero hindi tulad mami nung dati. Di ba nung dati, i-compare mo po, yung dati Yung dati, pag
sumabog siya kasi may kasabay na kulog, kidlat, ganyan, malalakas yan. Pero ngayon wala kaming narinig. So parang walang takot at first, Wala. syempre. Wala. Pero ngayon, Mami, kailangan talaga na nandito kayo sa evacuation center. May sakit ka. Sa high blood ka. Oh, so kailangan nyo talaga na nandito kayo sa evacuation center. Binisita ni Office of Civil Defense Regional Director Claudio Yucot ang evacuation center ng Huban upang tingnan ang kalagayan ng mga evacuees doon. RD, ano po yung maaaring ibigay ng OCD? Sa nakita ko, pwede pong may support ng OCD sa Sorsogon ay face mask. Sa ngayon ay meron tayong 880 boxes. Ang laman po per box is 50. So that will be around 4,000 masks. Kailangan din nila ng hygiene kits. We have available on our staff 2,000 hygiene kits. At sa sinabi sa akin kanina, they also need replenishment para sa fuel ng BFP at saka PNP doon sa ginawa nilang evacuation at saka sa flushing. Kailangan kasi i-flushing yung mga main thoroughfares na natabunan ng abo. So yun pong tatlo na yun ang pwede natin maibigay sa Sorsogon. Samantala, agad naman na nagsagawa ng clearing at flushing operations ang Bureau of Fire Protection sa mga pangunahing kalsada na nabagsakan ng abo upang masigurong ligtas ang mga motorista. Sir, ano yung mga kailangan as of today ng mga residente ng Huban? Isa yun ang mga kailangan namin na face mask, isa yun, saka yung mga hygiene kit kasi mas maganda na yung mga doon sa evacuation center. Meron na tayo pag-uwi nila at hindi have parang substitute na gamit nila. So far naman okay naman yung as long as na hindi compare ng last na eruption, compare ngayon, medyo parang tin lang yung lumabas na ang tawag niyan, yung asphalt, manipis lang, saka na-provide namin yung na-execute namin mabuti yung paglinis, kaya at 11:30 clean na yung sasama. Sir, isa daw yung nakikita ng mga residente na medyo challenging ngayon kasi sobrang init. Like yung sa mga evacuation centers, yun yung request nila. Masyado mainit kasi yung panahon ngayon. Siguro hindi naman challenges doon sa mga natin kasi actually yung 1 to 2 na alert level, hindi pa naman tayo nag-evacuate. So, kataon lang na yung may mga elderly at yung mga nanganak, gusto lang sila nakasiguro kaya nandun po sila ngayon sa evacuation. Sir, meron po ba, ito yung tanong, meron bang nakatira sa inside the 4-kilometer permanent danger zone? Meron tayo dito sa parte ng LGU Bulusan, but hindi naman sinasabi natin na hindi sila maapektuhan, but talagang hindi pa sila naapektuhan ng emergency. So ngayon, frozen na sila, wala na doon ang pagganong galaw, wala ng construction, at totally they will be relocated. Okay, but sa side ng kasiguran ng Huban, Irosin, wala doon? Wala po. Namigay din ng mga face masks ang provincial government sa mga residente. Ngayong hapon, nagkaroon ng meeting ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Sorsogon kasama ang OCD Bicol at DSWD-5 upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang sakaling tumaas pa ang aktibidad ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, bagamat nasa alert level 0 o normal level ang Bulkang Bulusan, maaari pa rin itong sumabog anumang oras katulad ng nangyari kaninang umaga. Kaya't paalala nila, iwasan ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone at ihanda ang mga face masks o basang bimpo sakaling magkaroon ng ashfall. Mula rito sa Sorsogon, Thea Omelan para sa Civil Defense in Action. Samantala, mahigpit ang tagubilin ni Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno sa lahat ng mga opisyal ng ahensya na magdoble kayod sa paghahanda sa pagtama ng malalakas na lindol. Sa ginanap na command conference sa Legazpi City sa Albay na dinaluhan ng matataas na opisyal, lahat na regional directors at service directors ng OCD, binigyang diin ni Yusek Nepomuceno na hindi lang dapat ang The Big One o ang paggalaw ng West Valley Fault ang dapat na paghandaan kundi ang lahat na malalakas na lindol sa buong bansa.
bunsod ng paggalaw ng mga aktibong fault at trenches. Una nang sinabi ni Yusek Nepomuceno na handa ang mga ahensya ng gobyerno na rumisponde sakaling tumama ang malalakas na lindol. Pero kailangang maghabol ng bansa sa paghahanda para mabawasan ang mga inaasahang bilang ng mga mamamatay at masusugatan sakaling tumama ang The Big One. Iniutos din ni Yusek Nepomuceno ang pag-imbentaryo sa pinakahuling bilang ng mga responder mula sa iba't ibang uniform services, pati na ang mga equipment na gagamitin oras na tumama ang The Big One. So don't be content with the administrative side of coordination. We have to pursue the leadership side of coordination. Doon natin dinadala yung ating organization. Malinaw tayo ito na. That's why I demand a lot from you. So gusto ko nakikita-kita tayo ng mga ganitong okasyon, face to face, so that we have a better chance of feeling how we are really proceeding para dire-diretso tayo. We cannot do less. Because again, tanggapin na natin, the big earthquake preparations is horrifying yung pine-prevent natin, no? Update that immediately, kung kaya nga within 2 weeks, pero alam ko that's a tall order, no? Para ma-practice na natin. Para meron na tayo. Then every earthquake summit, gusto ko makita tuwing summit at every opportunity animated. Ito yung Greater Metro Manila area, for example, from a car na tutulong unaffected, pupunta sila dyan, ilang tao pupunta doon, na-animate lahat. Maganda yun. From Region 2 na hindi affected, pupunta sa Eastern Metro Manila, sino-sino yan, itong Army Division, etc. Makita na natin visually. May technology naman eh. Para ipa-flash na lang natin, ito itsura, versus yung mga libro-libro na yun. So marami akong piniliwanag na because I'd like us to be on the same page on where we are bringing the organization. Diba? Again, earthquakes ang main worry ko, personal. Diba? Dahil nakita ko yung mga Diyos. No? So maghahabol tayo dyan. And then dapat ng lahat, yung narrative natin, the entire country should prepare. Hindi lang Metro Manila. Common sense eh. Taga Palawan ka nga, nagpunta ka ng Maynila, nagkalindol, di mo alam gagawin mo. Di ba? So everyone should prepare. Ha? Sa command conference, pinuri rin ni Yusek Nepomuceno ang lahat ng opisyal ng OCD sa kontribusyon ng bawat isa sa lumabas na Pulse Asia Survey kung saan nagkamit ng 51% na approval rating ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga tinamaan ng mga kalamidad. Paliwanag ko nga kay Secretary Gibo. Officially, we congratulated him before I presented the budget. I told him in private, yan dahil sa kanya at sa ating lahat plus the agencies, but more on the changes that OCD has been doing for the last 2 years. Dahil last year, 46%, ngayon 51% ang trust rating dito sa aspeto na to. Ang kasabay natin yung taking care of the welfare of the OFWs. Yan dalawa lang yan, 51%. We have done a lot and yan tulong-tulong yan, especially the regional offices natin. So we appreciate your sacrifice sa area. Diba? And I receive a lot of good words about OCD from the LGUs, almost all regions. So we have to congratulate ourselves for that. Diba? So yung mga okasyon kagaya ngayon, the intention really is to ensure that we are all aligned. And then we will catch up with specific skills, knowledge that we still need. Continuous improvement tayo individually because your individual improvements magiging in totality, magiging institutional strength natin yan. So, congratulations to what you've done so far, hindi lang dito sa meeting natin, but we cannot rest because again, our main preparations is
Now, for me, we have to gear towards big earthquake preparations. Samantala, para matiyak na agad na matutugunan ang anumang banta ng bulkan, pati na ang seguridad ng mga kababayan natin sa Negros Island Region, pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Administrative Order No. 32 na bumuo sa National Task Force Canlaon. Ayon sa Pangulo, binuo ang National Task Force Canlaon base na rin sa rekomendasyon ng Office of Civil Defense at Philippine Institute of Volcanology and Seismology para sa tinatawag na coordinated at whole-of-government approach para sa social, economic, and environmental impact ng pagputok ng bulkan. Ang OCD ang magsisilbing secretariat ng task force na siyang mangunguna sa administrative at logistical support. Pamumunuan ng Task Force Canlaon ang recovery, rehabilitation at resettlement planning maging pagpapatupad dito. Ang chairman ay ang Department of National Defense at kasama ang Department of Science and Technology, Environment and Natural Resources, Public Works and Highways, Social Welfare and Development at iba pang kaakibat na ahensya. Ganap na pong batas ang hakbang para sa modernisasyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act No. 12180 o PHIVOLCS Modernization Act. Layo ng batas na mabigyan ang ahensya ng state-of-the-art equipment, highly trained personnel at karagdagang seismic stations upang mapabuti ang operational standards at mapaunlad ang kapabilidad ng PHIVOLCS na mamonitor ang lindol, volcanic at seismic events lalo sa mga komunidad na may banta ng panganib. Gayon din ang pagpapalakas ng kooperasyon sa ibang bansa. Sa ilalim ng batas, lilikha ng PHIVOLCS Modernization Fund na gagamitin para sa modernisasyon ng ahensya na manggagaling sa national budget, nahiwalay pa sa regular appropriation ng Department of Science and Technology. Nagpasalamat naman ang may akda ng batas na si Albay Congressman Joey Salceda at pinuri si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkakalagda sa batas. Ayon kay Congressman Salceda, tama ang Pangulo sa pagsabi na ang batas na ito ay makatutulong na mabawasan ang epekto ng mga kalamidad. Nilagdaan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act No. 12174 o ang Chemical Weapons Prohibition Act na nagbabawal sa pagdevelop, paglikha, pag-stockpile at paggamit ng chemical weapons upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng bansa. Sisiguruhin ng batas na ipatupad ang mahigpit na regulasyon laban sa chemical weapons at matiyak na sumusunod ang Pilipinas sa kasunduan at obligasyon bilang signatory sa Chemical Weapons Convention. Itinuturing na krimen at may mabigat na parusa kabilang ang habang-buhay na pagkakakulong at malalaking multa, oras na lumabag sa batas. Mararanasan ang mapanganib na heat index sa ilang bahagi ng Pilipinas ngayong linggo. Batay sa forecast ng Pag-asa ngayong Lunes, April 28, aabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa San Jose sa Occidental Mindoro. Nasa 42 degrees Celsius naman ang Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan, Sangli Point, Cavite, Coron, Palawan, Cuyo, Palawan, Masbate, Rojas City sa Capiz, Iloilo City, Dumangas, Iloilo, La Granja sa La Carlota, Negros Occidental, Siquijor, Giwan, Eastern Samar. Ang mga nabanggit na lugar ay kabilang sa mga nasa ilalim ng danger classification para sa heat index na nasa pagitan ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. Bukas, April 29, Martes, makararanas ng 44 degrees Celsius ang Sangli Point, Cavite. 43 degrees Celsius naman sa Dagupan City, Pangasinan, San Jose Occidental, Mindoro at Cuyo, Palawan. 42 degrees Celsius naman sa Infanta, Quezon, Coron, Palawan, Masbate, Rojas City sa Capiz, Iloilo City, Dumangas, Iloilo,
Katarman, Northern Samar at Legazpi City sa Albay. Samantala, kumustahin naman natin ang pinakahuling update sa lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Lunes, April 28, 2025. Narito ang ating latest satellite image kung saan yung minomonitor nating low pressure area ay huling namataan kanina alas 3 ng hapon na nasa layong 735 kilometers silangan ng Davao City. Ito ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong low pressure area na ito, although may kabagalan, posible pa rin lumapit sa landmass ng ating bansa. Itong low pressure area na ito ay nakapaloob din sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto sa Mindanao pati na rin sa may Palawan. Yung ITCZ ay ang salubungan ng hangin galing northern at southern hemisphere. Samantalang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Para naman sa lagay ng panahon sa may Caraga, pati na rin sa Davao Region, asahan natin yung trough o extension ng low pressure area ang magdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa mga nabanggit na lugar. Para naman sa lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng Mindanao, pati na rin sa Palawan, asahan naman natin itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone magdadala rin ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan pa nga rin natin yung mainit at maaliwalas na panahon, pero pagdating ng hapon hanggang sa gabi ay tumataas ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, asahan pa rin natin sa Palawan na magdadala ng mga paulan ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone, samantalang sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan pa rin natin fair weather conditions kung saan mainit at maalinsangan umaga hanggang tanghali, pero pagdating ng hapon tumataas ang mga tsansa ng mga thunderstorms. Agwat ang temperatura bukas sa Metro Manila ay 24 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio naman ay 17 to 26 degrees Celsius, 25 to 34 degrees Celsius sa may Lawag, 25 to 37 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 26 to 33 degrees Celsius sa may Legazpi, at 23 to 33 degrees Celsius sa may Tagaytay. Agwat naman ang temperatura bukas sa Puerto Princesa ay 26 to 32 degrees Celsius, gayon din naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, asahan natin bukas na magpapatuloy pa rin na magdala ng paulan yung low pressure area o yung kanyang trough at pati na rin yung Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas, until tomorrow, naasahan natin sa buong Visayas pa rin patuloy ang fair weather condition kung saan may mga tsansa ng mga thunderstorm lalo na tuwing hapon at gabi. Agwat ang temperatura bukas sa Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius, 24 to 33 degrees Celsius sa may Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius sa may Davao at 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Zamboanga. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. Para sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad natin, simulan natin sa Luzon, sa Legazpi, Wednesday until Thursday, patuloy pa rin fair weather condition with chances of localized thunderstorms. Pero pagdating naman ng Biyernes, asahan natin na magiging maulap na yung papawirin at may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Samantalang sa Metro Manila at Baguio City, Wednesday until Friday, patuloy pa nga rin yung partly cloudy to cloudy skies condition at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Manila from Wednesday to Friday maglalaro mula 24 to 35 degrees Celsius, 17 to 26 degrees Celsius sa may Baguio City at 26 to 33 degrees Celsius sa may Legazpi City. Para naman sa mga pangunahing syudad sa may Visayas, sa Metro Cebu at Iloilo City until Thursday, posible ang fair weather condition pero pagdating ng Friday, doon na magsisimula na maging maulan sa mga lugar nila. Sa Tacloban City, starting Wednesday, asahan na nga natin
yung pagiging maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu sa susunod na 3 araw ay 26 to 33 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius sa may Iloilo City at 26 to 32 degrees Celsius naman sa may Tacloban City. Para naman sa mga pangunahing syudad sa may Davao, nakikita nga natin Metro Davao, Cagayan de Oro, pati na rin sa may Zamboanga City, Wednesday until Friday, asahan natin na magiging maulan. So Wednesday, mga kalat-kalat pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Although, pagdating ng Thursday at Friday, ito yung mas malalakas. Yung posibleng maramdaman nating mga paulan, lalo na sa silangang bahagi ng Davao, pati na rin sa may Visayas area. Ito ay posibleng epekto ng low pressure area o hindi kaya ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Agwat ang temperatura sa Metro Davao sa susunod na 3 araw ay 24 to 30 degrees Celsius. 24 to 31 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro City at 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Zamboanga City. At yan nga munang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat. Nagpupulong na ang inyong Office of Civil Defense at Pag-asa kaugnay sa mga posibleng pagbabago na ipatutupad pagdating sa pagpapalabas ng tinatawag na emergency alerts. Ayon sa pulong kaugnay sa Philippine Hazards, posibleng sa orange at red rainfall warning na lang sila magbibigay ng abiso. Hindi na isasama sa emergency push alert sa publiko ang yellow rainfall warning. Sa ngayon, nire-resolba nila ang pagbibigay ng tinatawag na possible intense torrential rain sa Metro Manila. Aminado sila na dahil pabago-bago ang panahon, may kahirapan sa pagpapalabas ng tamang rainfall warnings. Kaya't madalas ay kailangang antayin ang update kada 6 na oras bago ang alert messages. Kaya pinapayuhan nila lalo na ng Pag-asa na laging mag-monitor ng kanilang social media pages para sa mabilis na impormasyon o advisory. Ayon sa OCD, maging ang mga lindol ay pasok sa kanilang push messages na babala. Samantala, hinihikayat ng Office of Civil Defense ang publiko na gamitin ang Hazard Hunter PH para makapag-monitor ng tinatawag na real-time flood situations lalo na sa Metro Manila. Anya, sa pamamagitan ng Hazard Hunter PH, may flood forecasting at flood monitoring, partikular ito sa Pasig, Marikina at Tulyahan River systems. Narito pa ang mga balitang dapat abangan. Office of Civil Defense nanguna sa pagsasanay sa mga tauhan ng barangay sa UP, Maguindanao del Norte. At Office of Civil Defense Caraga nagsagawa ng regional orientation para sa Gawad Kalasag Seal and Special Awards. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Civil Defense in action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam. Hi, si Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako na 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan kasi #panatag ang may alam. Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong.
dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Maging ligtas. Maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Nagbabalik ang Civil Defense in Action. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na magbibigay ng free legal assistance sa militar at uniform personnel na mahaharap sa mga kasong may kaugnayan sa kanilang tungkulin. Saklaw ng Free Legal Assistance for Military and Uniform Personnel Act ang mga miyembro ng AFP, PNP, BFP, BJMP, PCG, Bucor at National Mapping and Resource Information Authority. Sakop nito ang mga kasong kriminal, sibil o administratibo. Makikinabang kahit ang mga retirado o honorably discharged at separated MUPs kung nag-ugat ang kaso habang aktibo pa sa serbisyo. Kabilang sa libreng serbisyo ang legal documents, court fees at notaryo. Inaatasan din ang mga ahensya na magtalaga ng legal officers na tatanggap ng kaso. Maaaring makasuhan sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang sinumang opisyal na magpapabaya o gagawa ng irregularidad sa pag-aproba ng aplikasyon. Tatanggap ng travel allowance at special counsel allowance ang mga abogado ng gobyerno na magbibigay ng legal assistance. Pinangunahan ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region, ang isang community-based disaster risk reduction and management training course sa mga barangay ng UPI, Maguindanao del Norte nitong April 20 hanggang 23. Layo ng pagsasanay na mapagbuti pa ang disaster preparedness and risk management capability ng mga napiling barangay sa pagtugon sa anumang sakuna o kalabidad na tumama sa kanilang lugar. Ilan sa mga module na inihanda ng mga facilitator mula sa OCD BAR patungkol sa local risk profiling, community hazard mapping at pagbuo ng community-based early warning systems. Lumahok din sa interactive sessions, workshops, and group exercises ang mga dumalo sa pagsasanay. Nagkaroon din ng simulation ng ilang real-world disaster scenarios at sinukat ang response protocol. Ito ay upang maintindihan ang full cycle of disaster risk reduction mula sa prevention, mitigation at preparedness, response, and recovery. Nagsama-sama naman ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officers mula Maguindanao del Norte sa isang 3 araw na technical workshop sa Local Disaster Risk Reduction and Management Planning mula April 14 to 16 sa Sultan Kudarat. Inorganisa ito ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region. Layo ng training na mapaunlad pa ang technical competency ng local DRRM officer sa pagbuo ng mga planong nakalinya sa operational frameworks, protocols at standards ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, lalo na sa pag-integrate ng hazard and risk profiling, baseline data consolidation at context-specific DRRM strategies. Nakatuon naman ang mga inihandang workshop sa step-by-step process of developing an LDRRMP tulad ng hazard and exposure analysis, pagsukat ng kapasidad, pagtukoy sa priority DRRM programs. Lumahok din sila sa scenario-based planning exercises upang maramdaman ng mga kalahok ang mga peligro sa kani-kanilang mga lugar at inalam ang mga available resources sa kanilang mga bayan. Nagsagawa ng regional orientation ang Office of Civil Defense Caraga para sa Gawad Kalasag Seal and Special Awards.
Ang gawad kalasag o kalamidad at sakuna, labanan, sariling galing ang kaligtasan ay taunang pagkilala sa mga inisyatiba sa pagpapalaganap ng DRRM o Disaster Risk Reduction and Management sa bansa na pinangungunahan ng Office of Civil Defense. Bilang Regional Secretariat ng Gawad Kalasag, ibinahagi ang mga criteria para sa GK Seal and Special Awards for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management at Humanitarian Assistance for Local Disaster Risk Reduction and Management Offices sa buong rehiyon. Hinati sa dalawang cluster ang 2 araw na aktibidad. Sa Cluster 1, lumahok ang Agusan del Norte at Agusan del Sur. Sa ikalawang araw naman ang Cluster 2 na kinabibilangan ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands at Butuan City. Dito ipinaliwanag ng OCD Caraga ang general guidelines at timeline para sa Gawad Kalasag ngayong taon. Itinuro ng mga miyembro ng Regional Selection Committee na kinabibilangan ng mga kinatawan mula sa OCD, DILG, DOST, DepDev, DSWD at CCAP Incorporated ang evaluation at rating process. Ipinaliwanag ang revised criteria at mas pinalakas ang standard evaluation procedures sa buong rehiyon. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag.